Sa likod ng bawat buti ng bigas at bawat ani ng gulay, may kwento ng pagsusumikap at dedikasyon. Sa Pilipinas, ang agrikultura ay hindi lamang hanap buhay. Ito ang pundasyon ng ating ekonomiya at pagkain sa pagkainan. Ngunit, sa kabila ng mahalagang papel nito, ay patuloy ang hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka. So, bago po tayo magsimula, ako po si Aaron. So, kapag po wala kayong mga tanim, paano po yung buhay nyo or paano po yung pamumuhay nyo? Yung pag walang tanim, yung inaani namin, yun ang ginagastos ng pagka walang tanim. Ganun yung, kumbaga, isang 4 na buwan, yung kikitain namin doon, yung 4 na buwan uli, yun ang gagastos namin doon. Pati yun ang nakaimbak. Sa Ganun. 4 na buwan po ba na yun, nagiging sapat po ba yun para sa inyo pong magkakapamilya? Sapat sa amin. So, sa pagtatanim po, ilang years na po kayong sa buhay or Sa nagtatanim. pagsasaka po? 45, mga 28. 17 pa lang ako, nagbubuhay na kami, 16. Di na sa 45, mga 29 na. 29 years po. So, bilang isang magsasaka po, mahirap po ba yung buhay bilang isang magsasaka? Hindi. Para sa akin, yung buhay ng magbubukid, parang ginto. Kasi pagka masipag ka lang, tingnan mo ako, yung mga anak ko, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapag-aaral lang yung panganay ko ng nursing, yung isa IT. Tapos nakapagpundar ako ng mga sasakyan na yan. Sa pagsasaka, sa pagbubukid lang, sa paggugulay. Kailangan lang sipag. Bilang isang magsasaka po, bilang isang magbubukid po, meron po ba kayong masasabi po para sa mga tao ngayon sa kasalukuyan po natin kalagayan, di ba po mahirap po Mahirap. para sa magsasaka yung buhay natin. Meron po ba kayong mga masasabi para po sa mga taong po? Ang masabi ko lang, kailangan sipag nga, sipag. Pag ikay tamad, hindi ka rin, kahit anong kursong tapos ka, kung tamad ka, hindi ka kikita, wala kang kikitain, ganun. Kaya lang talagang sipag, tiyaga. Paano po kayo nagsimula sa pagtatanim? Ako, nagtinda muna kami ng patis nila nanay. Saka, yung tatay ko, minana ko yung, yung sipag sa bukid. Doon ako natuto sa kanyang magbukid sa tatay, sa magulang ko. Pag po may mga bagyo o mga kalamidad po katulad po ng bagyo, ng mga ulan po, ano po yung nagiging epekto sa inyo nito? Malaki, nalulugi yung mga tanim namin. Kumbaga, nabubulok, gano'n. Pagka nabagyo. Kaya, bali makabalik gastos lang, masarap na. Ganun. So, di ba po, sa pagbubukid po, kapag po ba may mga bagyong dumadating, may proseso po ba kayo halimbawa po, may proseso po ba kayong ginagawa kapag po may dumadating na Bagyo. mga bagyo? Hindi, nasa bahay lang kami, hindi kami lumalabas, basta dito lang. Pagka may parating na bagyo, gano'n. Dito tayo ngayon sa sakahan ng San Antonio Family at makakasama natin ang isa sa bahagi ng pamilya upang itour tayo sa kanilang mga kagamitan. So, tara na. So, ano yung mga kagamitan niyo na pwede mo i-tour sa amin? Ito nga pala yung mga kagamitan. So, ito ay yung mga equipment na ginagamit sa pang hand tractor. Ayun yung bali kinakabit pagka papatagin na yung lupa, pagka ready for tanim na. Ito naman yung mga hand tractor namin.
Ayan, yung dalawa. Ay, yung iba kasi for ano pa, maintenance pa. Kaya yun, ayun lang, yung dalawa yung, meron pa pala doon. Bali tatlo. Bale, Ayan, tatlo. bali, ito yung mga equipment na kinakabit sa hand tractor. Bali, ito naman yung mini tractor na ginagamit pagka pang cultivator na pang bungkal ng lupa na may tubig. So kadalasan kasi ginagamit yan sa ano, yung may tubig na pita kasi pagka yung ginamit siya sa tuyong pitak, mabilis maputol yung talim ng cultivator. Ayun yung mini tractor and ito naman yung ano, traktora na ito talaga yung unang-unang mga traktora namin. So, ito naman, ito sa ginagamit siya sa pambungkal ng lupa. Sa tuyong lupa naman. Yung mini tractor pang basang lupa. So, ito naman is pang tuyong lupa. So, ilang ganyang machine meron kayo? Bali, isa sa tatay ko, isa sa tito ko. Bali, tatlo yung traktor namin. Tapos yung mini tractor naman, isa sa daddy ko tapos isa sa lolo ko. Pero yung sa lolo ko, yung tito ko lang din nag-ooperate. Malaki ba nagagastos mo sa ganyan? Oh, maintenance pa lang yan eh. Malaki na eh. Kasi pagka nag-change oil or nagpapalit ng talim yun. Ito Ayun na naman, yun. ano naman yung isang to? Ito naman yung tracer kung tawagin or pang tulong siya sa mga pagkaanihan. Yan naman, mano-mano naman kasi yan eh. Pagka, ginagapas ng tao, tapos pinapasok dyan yung palay Palay. para pagka lumabas, palay na lang siya, hindi, wala na siyang kasamang dayami. Magkabukod na yung dayami, tsaka yung palay. Ayun yung pinaka mano-manong, pag-harvest ng palay. Pero meron na tayong pang mga latest na pang harvest ng palay. So ito naman yung mga equipment na pang natin, yung pang bungkal ng lupa Pambungkal. na ginagamit siya sa kinakabit lang sa mga traktora. So ito yung mga malalaki na yan, pang yung mga traktora yan, yung pang bungkal ng tuyong lupa. Ayan. Ayan yung apat na yan. Tapos ito namang pang lima. Ito yung kinakabit sa mini tractor. Lahat yan nagagamit. Oo. Pagka talagang season ng pagtatanim, ayun naman yung ginagamit. Tapos, ayun yung pang sa tubig. So, dito naman tayo sa, ito yung mga under maintenance natin na hand tractor. Pagka, kasi mini-maintenance namin kasi pagka, laging palit ng palit, gano'n. Madaling Kaya, masira din. may mga minsan din na encounter namin habang nag-hand tractor, nasisira. So, dito naman tayo sa may, latest na harvester namin. Kumbaga, tinatawag siya, sa, harvester. Pero, ang tawag lang ng karamihan sa amin, halimaw. Ito yung pinaka-advanced na. Oo. Yung sa harvester namin na pinapasok pa yung palay, ito hindi na. Talagang nakatanim, puputulin na ng machine. Bali yan, 5 tao lang kailangan dyan. Tapos yung sa harvester naman na isa, yung pinaka hindi pa latest. Madami kasing tao kailangan doon, mga nasa 20 katao, dyan 5 lang. Isang operator, 2 nagsasako sa likod, nagtututos, tas yung meron kasing minsan naiiwan. Kaya kailangan din meron nagagapas. Magkano naman nagkakahalaga yung ganyan? Kung di ako nagkakamali, mga 1.8 ganun. Pero hindi siya totally isang bagsakan na bayad seasonal. Pagka kunwari nag-harvest, yun, maghuhulog kami, ganun. Kumbaga hindi siya masakit sa bulsa. Kaya hindi pa rin talaga siya, hindi yung talagang isang bagsakan bayad. Talagang may kakilala kasi din yung daddy ko, bali kumpare na niya yung may-ari niyan na pinagbilan namin. Kaya parang close talaga ng tatay ko. So, ito. Kasi yung mga ganyang harvester, mabilis maputol yung
ano yung gulong. Ayun, katulad na to. Ito, parang Eto, naputol na yan. Kaya kailangan, pagka kasi, ano, tina-travel, ginagamitan na to ng truck. Para Kasi, hindi madaling maupod. oo. Kaya, tsaka, hindi madaling maputol. Dito, sinasakay dito yung harvester. Kasi pagka sinakay siya tina, tina-travel siya ng yung mga kalsada or lupa, mabilis siyang maupod, maputol, ganun. Magkano din yung mga gulong na yan? Mahal din yung mga ganyan eh. Kaya ginagamitan namin lagi siya ng truck pagka magta-travel. Bali, kung nagtataka ka kung paano iyakyat dyan yung truck, ay yung harvester, ito yung parang, kumbaga, hagdan ng tao eh. Ito. Ito yung pinakahagdan ng harvester. So para siyang ipapatong, ganun. Mm. Ipapatong lang dun sa likod, tapos aangat na ng konti-konti. Buti hindi mahirap i-drive kapag saka yung harvester. Hindi mo masyadong mabigat yung harvester. Hindi naman, pero talagang kailangan ng minsan kasi pagka dumadaan sa magubat, sumasabit yung mga puno, kaya kailangan dahan-dahan pagka ganun. Pero yung mga, kunwari yung malalayo, mga sa bunga, ganun, pagka maganda naman yung daan, kaya naman. Hindi naman siya ganun kahirap yung truck. Ilang taon na yung business niyo ng pag-aani? Alam ko kasi si Lolo pa lang, mga nasa 40 years na siya mahigit eh. Iba pa yung sa tatay ko kasi pinasa na niya sa tatay ko yung pag-harvest ng palay kasi hindi na niya kaya. Medyo may edad na rin si Lolo. So, naging family business na talaga siya, pasapasahan Oo. ganun. Bali, bata pa lang ako, talagang may business na silang farming. Kasi ito naman, bali, ito yung sakayan namin bali sa tito ko pala, na sakayan ng palay sa bigas. Ito. Mm. Ilang truck meron kayo? Dalawa lang yan. Ito, kaya nag-accommodate siya ng 206 na sako ng Marami-rami rin palay. pala, no? Yung Bali, isa namang yan. yung isa naman na yun, mas kukonti yung na-accommodate siya na palay. So, 190 ata mahigit. Ito, medyo Medyo maliit lang siya. Oo. Saan kayo nag-deliver ng mga na bayo niyo ng palay? Yung kadalasan kasi pagka dinadala siya sa Bukawi. Bukaoy. Oo, doon kasi yung mismong babaan nila ng palay. Ano yun, sa Bukawi lang talaga o may iba pa kayong lugar na pinagde-deliveran? Sa kunwari, dito lang nakukuha yung mga palay, pero yung bagsakan talaga ng palay is sa Bukawi. Kasi may yung balik kapatid yung asawa ng tito ko, yung kapatid nun, is meron silang rice mill din na malaki doon sa Bukawi. Kaya doon na talaga yung bagsakan nila ng palay. Tapos dito naman tayo sa may dryer. Kasi pagka umuulan, hindi kami nakakapagpatuyo dito sa bilaran. Pagka, kunwari, araw-araw, umuulan, kailangan namin makapagpatuyo ng palay. Kasi pagka hindi napatuyo kagad yung palay, nabubulok. Doon na nagsisimula yung pagbaba ng palay kasi nabubulok na yung palay eh. Hindi na siya nabebenta ng maganda. Doon na lulugi yung mga magsasaka. Lalo na pag mga tag-ulan, no? Oo. Yung talagang season ng tag-ulan. Doon kami hirap na hirap kasi pagka araw-araw umuulan. Konti lang yun na namin palay. So dito, malaki talaga halaga pag meron ganito. Dito binubuhos yung pinakapalay niya. Tapos papasok diyan. Alam ko mahigit 180 atang 180? na lalagay diyan eh. 180 sako na Kadami. isang circulate yun ng pagka magpapatuyo ng palay. Magkano naman inaabot ng ganyan? Siguro mga 1.5. Kasi sa tito ko yun eh. Kaya hindi ko siya totally sure na yun yung price niya.
Tapos pagtapos naman niya, dito siya bumababa. Dito naman sinasako yung mga tuyo ng palay. And pagka doon bababa yan sa taas. Dito. Tapos dito na, isasako na yung pinaka, Yun na Ano yung final, ano. final na yung talagang tuyo na yung palay. Hindi katulad nung basa pa. Dito tuyo na yung palay. Pwede na siyang pambiyahe sa Bukawi. Tapos dito naman tayo. Ito pa yung isang ano, machine. Oo. Saan naman yan ginagamit? Ito. Oo. Bali, ayun yung mga pampatag ng lupa. Yung katulad nung kanina. Oo. Pero yan yung mga pagka kunwari, may magpapatayo ng bahay. Siyempre, meron talagang hindi pantay-pantay na lupa. Kailangan pantay yung lupa. Ito yung ginagamit dyan. Meron din kinakabit dyan na pangbongkal ng lupa para meron kasi pagka hindi kinakaya ng suro kagad, kailangan bongkalin muna. Kumbaga mas nagiging maganda yung pagtatanim kapag ano. Hindi, yung pagpatag ng lupa kasi ito, pagka kunwari mga gagawa ng bahay, gano'n. Okay. Ito yung isang pang-imbakan. Dito din nakalagay yung iba pang Oo. machine. Bali, dito nilalagay yung mga ready for panggiling na ng palay. So ito yung pinaka-process ng paggiling ng palay. So dito, pinapatong dito yung sako para mabuhos yung palay. Parang ito siya, parang imbudo na lagayan ng palay. Tapos dito naman, ayan, may mga konting dayami pa. Dito parang sinasala yung mga dumi. Para pagbagsak dyan sa ilalim, puro palay na lang. Puro palay. Oo. Marami din pala nakakuha doon. Ito, bali ito yan. Dayami. Saka mga dumi na, di ba pagka binibilad, meron kasing nakukuhang mga dumi. Mga plastic ng, tinapay, ganun. Diyan sinasala lahat. So, pag umangat dito yan, purong palay na. Tapos dito, bubuhos yan. Dito, merong, dito kasi iniipit ng dalawang rubber yan eh. So, pagkaipit niya dito, may lumalabas dito na hindi pa siya purong palay. So, parang 50% palay, 50% bigas. Tapos, pagkababa dito, ito na yung pinakaginigiling niya or pinapaputi niya rin yung bigas. Tapos, dito lumalabas yung pinaka-darak na pinapakain sa mga bibe, baboy, gano'n. Tapos dito na yung pinaka-bigas niya. Kaya meron din siyang maliliit na butas dyan. Ayun yung para lumusot sa ilalim na Nagsasala din ng nagsasala din ng dumi. yung durog na durog kasi dito napupunta. Ito, durog na bigas to. Yan. Durog na durog yan. Ayun yung mga pinapakain sa kite. Nabebenta namin siya sa halagang 18 pesos. 18 pesos. Sa 18 pesos per kilo. And pinapakain yan sa mga kite ng manok, ganun. Kite ng bibe. Yan yung tawag dyan, binlid. Tapos dito na yung pinaka-last process na hinihiwalay yung bato. Tsaka meron kasing nasasamang bato. 'Di ba pag binibilad, may nahalong bato. Dito, wala na siyang purong siya. Pag lumalabas diyan, purong bigas na, wala nang bato. Tsaka wala na ring kahit anong dumi. Purong bigas na lang talaga. Diyan na din siya kinikilo. Ito, pagka umangat to, ayan, nakaset siya ng 25 kilo. Ayan, mag-testing tayo ng isa. Ayan. Higa na lang. Ayan, pagka umangat na to, ayun na yung pinaka-senyalis niya na 25 kilo na yun. Pero pagka, kunwari yan, nakababa pa, hindi pa siya 25 kilo. Kunwari, kunin natin yung kalahati. Ito yung kalahati lang. Hindi siya umangat kasi hindi siya 25 kilo, hindi siya puno. So, paano natin malalaman? Ito, meron siyang
meron siyang mga numbering dyan. Pag umangat yan, ayun na yung pinaka senyales na ayun na yung kilo na yun. Ayun, umangat na. So, saan natapat yung kilo? Ayun, sa 10 kilo. 10 kilo yung pinaka ano ng bigas. Ayun, pag umangat na yan, ayun yung senyales. Para malaman natin kung ilang kilo. Yan, ayun naman, dyan naman sa likod. Dyan naman lumalabas yung, ayun, bato? sa nakikita nyo na yan. Ito yung sa bato. Tapos ayan naman yung labasan ng pinaka, ano niya, darak. Ito yung mga pinapakain sa bibe. Binibenta nyo rin yan. Pinong-pino siya. Magkano naman siya nabibili? Ito, sa 20 pesos naman per kilo. Ayan. Ito yung mga napapakain sa bibe, sa mga pato, manok, pwede din sa manok yan. Basta may halong, malamig na kanin yan. Sa baboy, yun yung mga pwedeng ipakain dyan. Or, napakain din namin yan sa, sa kabayo, tsaka sa, mga baka, ganun. Tapos, ito naman yung pinaka naghiwalay ng, Diyan na pupunta yung bato? oo. Ito. Diba? Ay, oo nga. Sobrang liliit ng bato na Maliliit yan. lang siya. Paano na lang pag napunta sa kanin Sa yan? kanin. Sobrang tigas niyan. Kasi bato nga. Ito naman yung pagka hindi niwawalisan yung bilaran. Yun, lagyan mo na lang. Pag hindi nawawalisan yung bilaran, yan, mabilis mabutas yung pinaka-screen na yun. Yung pinaka nagigiling sa bigas. Kasi pagka mabato yung palay, nabubutas yung screen na yun, yung nasa ilalim. Ito yung nasa ilalim. Screen to yung nasa ilalim ito. Ayan, try natin. Ayan o. Ayan, Ano din yung screen? ito yung pinaka-screen. Ay, oo nga, daming bato. Yan, pagka madaming bato, nabubutas yan, mabilis mabutas. Diyan mismo ginigiling, ayun, may konting mga darak tao. Yan. Ito pala. So, papunta doon yung darak. Galing sa, may naghihigop din dyan. Kaya bumababa, tapos umaangat doon. Kaya doon na iipon yung darak. Ilang taon sa inyo yung gantong machine niyo? Medyo matagal na din. Nung bata kasi ko, kasama ako sa, bumibili ng pyesa niyan. Siguro mga 8 or 7 ako nun. Ilang taon na ako ngayon, 17 na ako. Mahigit 10 years na rin. So matagal-tagal na rin sa amin. Ang magastos lang sa inyo yung mga traktora, gano'n. Kasi hindi naman siya sobrang magastos, lang, talaga sa maintenance yun. Kasi pag hindi naman maintenance, mas lalong dumadami yung sira ng traktora, ganun, pag hindi naman maintenance. Ilan yung mga tauhan nyo kapag nagpabayo kayo? Pag dito? Oo. Bali, isa lang yung katulong ko dyan, yung maglalagay lang ng, palay sa imbudo. Pero yung the rest, ako na kaya ko na yung iba dyan. Kayong pamilya na lang? Depende na lang kung sino yung free. Kunwari yan, si daddy, siya yung naggigiling ng palay. Malaki po ba yung kinikita niya sa pagbabuy and sell ng bigas? Nako, konti lang. Kumikita lang ng konti, tiyagaan lang. Ano po yung pinakamalaking nagiging benta po? Isang sako kasi, karaniwan, kikita ka lang mga 50 pesos. Sa isang sako ng bigas. Hindi ka naman pwedeng magpatong ng malaki kasi maraming ring nagtitinda ng bigas. Kada biyahe po, ilang sako po na nalalagay po sa truck na kagaya po nito? Pag sa palay, 200 ka ba kaya? Sa palay. Sa bigas, mga 200 din sa hulsak.
hanggang saan naman po, hanggang saan po kalayo yung nababiyahe po ng mga ganyan? Eh, yung palay, dinadala namin sa karaniwan sa Bukawi lang. Doon lang naman ang dalahan ng palay dito sa malapit, Bukawi. Paano naman po napapanatili yung kalidad po ng palay? Eh, yung kinakailangan mabilad siya kaagad. Pagka naman walang araw, kailangan may dryer para yung quality ng palay maganda, nandun pa rin. Ano po yung nagiging epekto sa inyo ng pagbaba ng presyo ng palay? Sa sa magsasaka, malaki epekto. Pero sa amin na nagbabuy and sell, mataas at pagka mababa palay, maliit lang puhunan. Pero pag mataas ang palay, malaki puhunan namin. Pero yung kita, hindi naman lumalaki. Ano po yung kadalasang nagiging problema niyo po habang nag-aanihan o sa pagtatanim po? Sa anihan, yung kapag yung panahon hindi permis na masikat ang araw, kapag makulimlim, hindi makakatiyo, lumalaki gasto sa pagbibilad. Ayon sa pinakahuling census ng agriculture ng Philippine Statistics Authority noong 2012, 88% ng mga magsasaka sa bansa ay mayroong lupang sakahang nasa 3 hektarya pababa. So, ilang years na po kayo sa pagtatanim o pagsasaka po? Eh, mga 40 na ako ngayon eh. Nasa mga 20. Kayo po? Ilan din? Mga 20 na yan, 20 taon na. Kayo po? Ko din daw. Hindi mo naman kasaka, nagbibigay lang. So, bilang isang magsasaka po, mahirap po ba yung buhay ng pagtatanim at pagsasaka? Oo, mahirap talaga sa lahat yan. Mahirap. So, bilang experience po kayo o may mga gusto po ba kayong sabihin sa mga taong nagsasaka din po o mga pwede pong makapanood ng video na to? Paano style no? So, ayun po, may mga masasabi po ba kayo sa kanila kung gaano po kahirap yung pagsasaka o Oo, mahirap magsaka tapos mababa pa ang mababa ang presyuhan na ng pan. Yung bigas naman ay mataas. Yan ang hirap sa nagsasaka. Kasi mahal lang mga ngayon, mahal lang mga pang diyan, yung mga ginagamit sa bukid, mga pataba, mga pang insecticide ng mga pang spray, ganyan, mga gamot. Yung mga mahal yan, tapos mababa pa yung presyo ng pan. ang tanong ko naman po, Doon malulugi naman yung mga doon na yung magsasaka. so, Dahil yung sa sobrang ng hirap, tapos lugi pa sa pagka nag-ani. Bumabawi na lang pagka yung tagulan, tag-araw. Pag tagulan, doon lalong lugi. Kasi dumadapa yung mga palay. Dali ng mga ulan, bagyo. Yan, walang inaani na. Minsan hektarya, maani lang 50. Minsan 30 lang mahigit sa hektarya. Malaki na isang hektarya. Maani ng 100 yung 150 pag tag-araw. maliit lang po talaga. Tapos ang konsumo, gaano kalaki konsumo sa hektarya? Malaki konsumo ron. Tapos ang ani mo lang 50. Kung ang gastos mo 30, di ala ka nang natira. Ganon ang ang hirap sa magsasaka. Ganon. Mabawi lang pagkag-araw. Yung ganon lang ang So, mas pinapahirap pa po sa inyo ng halimbawa pag may bagyo gano'n, mas mahirap pa po yung buhay na mahirap. meron. Mas lalong mahirap pagka may bagyo, may hindi ka makalabas ng bukid. Tapos yung mga tanim mo nilulubog. Di siyempre mo naman huhulipan mo yung mga nasira ng mga namatay na palay. Huhulipan mo ngayon yun para may tumubo ulit. Ganun. So, Pera meron pa po yung ba kayo- nadadali ng suso. So, may mga binubuhay po ba kayo o pamilya? Oo, may pamilya. May pamilya din kami. Dito lang po kayo nakatira? Nandito lang kami nakatira sa Miblangan. Ilang years na po kayo sa pagtatanim at pagsasaka po?
20 na ako, 20 taon na. 40 na ako. Kailan po kayo nagsimula sa 13 anyos ako. bata? 13 anyos ako, laman na ako ng buhay. Araw-gabi, sasabugin na ako. Bumubuno, nagtatanim. Saka nakikisaka sa may mga may bukid. Yan. Yan ang trabaho namin yung araw. Kapag po wala kayong saka o tanim po, may iba pa po ba kayong pinagkukuhanan ng pinansyal o may iba pa po ba kayong pinagkakabuhayan? Wala na, dito lang, bibilad. Pagkararay, yari ng taniman, wala nang kwan. Bilad naman pagkaan. O kaya, nag-araw-araw. Mga maano kami ng kuryente ko ng igat. Yan. Ayun lang po. Yun lang ang pinagkukuhanan ko ng ano. So, Pag wala pang bilaran dito, kuryente ko igat. O, yun. talagang ayun lang po talaga yung pagtatanim po, tapos yung pangungaliente lang po ng igat yung pinagkukuhanan nyo na Ang kabuhayan. Meron ako anak na nag-aaral na isa, grade 7 na. So, doon ko lang kinukuha yung mga ginagamit ko sa kanila. Pag-gastos, mga pambaon, mga ganyan. yung kinikita nyo po ba at sumasapat po ba sa pang-araw-araw? Hindi, kulang. Sa mahal ng bilihin ngayon. Sa mahal ng mga ano ngayon, kulang na kulang. Kapos na kapos. Ngayon nga, wala akong pera. Oo, tutuanan yun. Ngayon nga, wala akong pera. Oo, wala akong pera ngayon nga, wala akong pera. Dahil na nga kinakapos nga doon nga sa ano nga. Dahil po sa hirap. Nahirap ng buhay, kinakapos. Nagagawin talaga. Isa lang yung pinag-aaral ko. Kung mahirap nga lang. Hindi alam pagkukunan. Sa kabila ng pagbaba ng pangkalahatang poverty rate sa Pilipinas sa 15.5% noong 2023 mula 18.1% noong 2021, nanatiling pinakamahirap na sektor ang mga pagsasaka at mangingisda ayon sa National Anti-Poverty Commission. Bukod ba sa palay, may iba pa kayong pinagkakakitaan? Oo naman, bali, may tanim si daddy ngayon na talong, patola, sitaw, tsaka, yung papaya. And then, dito yung daan. Bali, andito na nga tayo sa taniman namin ng talong. Ayan, yung mga talong namin. Ang haba pala ng taniman yun. Ilang hektare yan? Alam ko hindi, siguro mga kulang-kulang 1 hektarya. Ayun. Magkano naman kinikita? Binibenta nyo ba yan? Oo, bali bundle-bundle to. For Magkano? example ng talong. Ayun. Bali, sa isang bundle kasi yung good, 300. Sa 10 kilo yon isang bundle. Ayun yung pinaka-taniman. Ay, mga magagandang example. Bali, yan pa lang yung mga talong. Tapos dito naman sa kabila, yung mga patola, tsaka yung sitaw. Kayo lang rin nag-harvest yan. Si daddy lang din nag-harvest na to. Tapos, pagka may pumupunta, o kaya sila, mami, tumutulong mamili. Kasi pagka hindi siya pinili, nagiging reject lahat. Meron kasing may mga, merong infected na talong na merong mga uod sa loob. Kaya yung may butas na talong, hindi na Hindi na sinasama. pwedeng ibenta yun. Oo. Bali, pinapamigay na lang namin yan kasi pwede pa siyang gayatin. Pagka Oo. pinutol yung infected na talong, pwede pang yung kalahati nun, pwede pang iluto. Kaya yung mga ginayat na talong, hindi naman siya nabebenta. Kaya ginagawa namin, pinapamigay na lang namin. Sa mga kapitbahay namin, kung sino gusto. Bali, ito naman yung mga sitaw. Ito yung sitaw.
Bali salitan siya. Sitaw, patola, sitaw, patola. Marami din pala. Hmm. Ayan. Dito medyo Magkano naman sa sitaw? ano, 90 ata pagka, 90. yun, di ba daan-daan yun? Mm. 90 yun. Isang daan-daan. Eto, pasok tayo. Tara. Dito hindi basa eh. Saan nyo dinideliver yan kapag na-harvest na? Bali, yung may kamag-anak lang din kaming kumukuha dito. Mm. Ayan, yung mga sitaw namin. Ayan. Mahaba. Ayan, mga sitaw. Tapos ito naman yung mga patola. Nakabalot kasi siya kasi ano may naanuhan ng mga insekto eh. Mm. Ayan, magbukas tayo ng isa para makakita niyo yung example. Ito. Tignan natin. Ano, laki din eh. Oo, malaki nga. Ayan, example ng patola. Kaya siya naka-plastic, marami kasing insekto. Hindi ba mahirap mag-alaga ng ganyang gulay? Tiyagaan lang din eh. Kasi pagka talagang wala kang tiyaga, maano ka din, madidismaya ka din pagka kunwari. Meron kasing matatapatan na mababa, may matatapatan na mataas yung parang palay lang din, seasonal. Mm. May panahong mababa, may panahong mataas. Kaya tiyagaan lang din yung pagtatanim talaga ng gulay tsaka palay. Pero saan mas malaki ang kinikita niyo? Sa palay? Oh, sa palay kasi parang sideline lang ni Daddy para pagka habang walang anihan ng palay, may inaani siyang gulay, may extra income ba. Ganun. Mm. Bali, parang extra income na namin para pagka habang wala pang inaaning palay, may inaani naman kaming gulay. So ito lang ba Ito yung mga sitaw, tas patola. Yung kasi papaya, bagong tanim pa lang siya, ayun, sa kabila. Puntahan natin. Nasa kabila. Bali, nasa tabing palayan lang siya. Ayun, pakita na lang natin kasi masyadong makipot, wala tayong dadaanan. Ayun yung mga papaya. Malapit na rin yan, maha-harvestan na rin yan. Sa ngayon wala pa siyang bunga. Pero yung ilan-ilan meron ng bunga. Katulad nun, nung nasa gitna. Hindi lang ganong tanaw. So, ayun po. So, ngayon po, bago po kayo naging isang magsasaka, ano po yung naging kabuhayan po noon? Basta kumikita ng pera kahit anong trabaho pinapasok ko. So, ngayon pong pinaubayan na po, di ba po, sa mga anak niyo po yung pagsasaka, ano na po yung pinagkakabalahan niyo ngayon? Yung pinagkakabalaan ko ay farm, yung kamukha ng tilapia, kambing, saka yung resort. Masaya naman po kayo sa mga pinagkakabalahan niyo po ngayon. Yun yan. Yung pag-alaga ng kambing, fish pond, saka yung resort. Masala ko yung ginagawa. Gaano na po kayo katagal sa pagsasaka bago niyo po pinaubayan sa mga anak niyo po yung pag-aalaga po ng lupa? Mga 43 years. Sa kasalukuyan po ngayon, may malaking pagbabago po ba to? May malaking pagbabago po ba sa paraan ng pagsasaka mula noon po hanggang ngayon? Siyempre, dahil marami ng teknolohiya ngayon. Kaya malaki pinagbago ngayon. Dahil nung una akong magsasaka, wala pa yung mga latest na makinarya. Ngayon, marami ng latest na makinarya. Katulad nung
pagtatanim ng palay, may pantanim. Katulad ng panggapas, hindi na mano-mano, kaya mga harvester na ngayon. So, kung makakapagbigay po kayo na ano po yung naging isang pinakamahalagang aral po na naituro nyo po sa mga anak nyo sa patungkol po sa paraan o sa pagsasaka po? Ano, yung kasi kami dito sa Bustos, maraming seminar yung sinasalihan namin mag-ama. Kaya yung experience namin, yung experience namin sa paggugulay, pagsasaka, pagtatanim ng palay, nadadagdagan pa ng kaalaman sa mga DA, agriculture. Sa bawat butil ng bigas na ating sinasandok, may pawis na pumapatak. Sa bawat palay na inaani, may sakripisyong hindi natin nakikita. Ang pagsasaka, ang haligi ng ating agrikultura. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, sila rin ang madalas na nakakalimutang bayani. Mula sa pag-aararo ng lupa hanggang sa pag-ani ng palay, hindi matatawaran ang kanilang tiyaga. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap, sapat ba ang kanilang natatanggap? Mataas ang halaga ng bigas. Ngunit bakit ang magsasaka ay patuloy na naghihikamos? Isang tanong na dapat natin pag-isipan. Hindi lang ito kwento ng isang magsasaka. Kwento ito ng libo-libong Pilipinong nagtatanim ng ating pagkain. Kung wala sila, paano tayo mabubuhay? Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, sana'y magising tayo sa katotohanan. Ang tunay na yaman ng bansa ay hindi nasa kaninong kamay ng kung sino man. Ito ay nasa kamay ng mga magsasakang kailangan nating mahalagahan. Ako po si Bart Aaron De Leon at ito po ang dokumentaryong Palay para sa Buhay.